Kilala mo ba ang sarili mo? Alam mo ba ang mga kalakasan mo? Alam mo ba ang mga kahinaan mo? Mahalaga ba na maitanong ito at malaman ang sagot? Napakahalaga po mga kababayan. Kaya nga kahit sa job interviews ay tinatanong kung ano ang strengths and weaknesses ng isang applicant. Dahil hindi mo magagawa ang katungkulan mo ng mas maayos kung hindi mo kilala ang sarili mo. Ito naman ang sinasabi ng Chinese general na si Sun Tzu sa kanyang aklat na The Art of War. Kung kilala mo ang kaaway at kilala mo ang sarili mo ay hindi mo kailangan na matakot sa resulta ng isang daang digmaan. Kung kilala mo ang sarili mo pero hindi mo kilala ang kaaway ay kahit na manalo ka ay matatalo ka pa rin. Subalit kung hindi mo kilala ang kaaway at ang sarili mo ay magiging talunan ka sa kahit anong laban. Ikaw kababayan, kilala mo ba ang sarili mo? Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Auf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay marami tayong nakakaligtaan at hindi napapansin sa kadalasan. Ito ay dahil karamihan sa atin ay nagbabasa na meron ng preconceived idea tungkol sa Biblia. Karamihan ay nagbabasa ayon sa doktrina ng religious organization na kanilang kinabibilangan. Kaya naka-filter ang mensahe ng Biblia para sa kanila at ang lumalabas lang at nauunawaan nila ay ang pabor sa pinaniniwalaan nila. Mga kababayan, inaanyayahan po kayo ng channel na ito sa isang pag-aaral ng Bible na bukas ang isipan, at pinapayuhan na muling magbasa ng Bible, na parang unang beses mo palang babasahin at walang anumang alam tungkol dito. Dahil yan lang po ang tanging paraan upang makita ninyo at maunawaan ang tunay na mensahe ng Biblia. Hinihimok po kayo ng channel na ito na subukan nyo po at magugulat kayo sa resulta. Mag-umpisa po muna tayo sa ating sarili. Kilala mo ba ang iyong sarili? Ano ka ba, tao? Kung gayon, ay ano ang tao? Ano ang tao upang pagkukulan ng pansin ng Elohim? Karamihan sa atin ay ang tingin sa pagiging tao ay mababa, maliit, mahina, marupok, makasalanan, walang kwenta, at iba pa. Tao lang ako. Tao lang. Yan ang madalas sabihin ng karamihan sa atin. Ang bobo ng tingin sa pagiging tao. Kahit sa English ay may kasabihan, the err is human, the forgive is divine. Pero mababang uri ng life form ba talaga ang tao? Mahinang nilalang. Isa yan sa mga maling paniniwala. Kaya may mga mangangaral na kung magsalita ay parang walang pag-asa ang tao. Kaya sumikat ang evangelism na nakasentro sa kasalanan ng tao na parabang napakarumi at walang kwentang nilalang na sa pamamagitan ng Messiah ay saka palang nagkaroon ng pag-asa.
Para bang napakasama ng tao talaga na kailangan ay baguhin sa pamamagitan ng bautismo at ng bagong buhay, o born again sa Messiah? Yun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Tikas na masama ba talaga ang tao? Hindi po. Hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Paraan lamang ng kaaway o Satan, yan upang mapasunod niya ang tao at huwag siyang labanan. Ayaw niya na makilala mo siya upang hindi mo siya malabanan. Paano mo kakalabanin ang isang hindi mo naman kilala? Kahit sa boxing sports ay madalas mangyari yan. Natatalo ang dating champion kasi hindi kilala ang kalaban kung paano dumiskarta. Kaya very important ito. Know your enemy. Ayaw niya na makilala mo ang kataas-taasan na Elohim upang sa kanya ka sumunod. Paano ka susunod at sasamba sa Elohim na hindi mo naman kilala? Kaya higit na pinakamahalaga sa lahat ay ang makilala ang kataas-taasang Elohim. Know the Elohim Most High. Ayaw ng kaaway na makilala mo maging ang iyong sarili upang hindi mo malaman kung ano ka talaga at ano ang kaya mong gawin. At hindi mo alam paano makikipag-ugnayan sa Elohim. Kaya mahalaga na kilala mo ang iyong sarili. Know yourself first. Kung hindi mo alam ang sarili mo ay wala kang anumang magagawa sa mga dapat mong gawin. Hindi mo alam kung saan ka galing. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Hindi mo alam kung ano ang purpose mo. Hindi mo alam kung ano ang being mo. Hindi mo masasamba ang Most High Elohim sa espiritu at katotohanan dahil wala kang alam sa katotohanan at hindi mo rin kilala maging ang sarili mo. Kaya napakahalaga na kilala mo ang sarili mo. Dahil kung hindi mo kilala ang sarili mo ay mabibigo ka sa kahit anong bagay. Kaya inaanyayahan po kayo mga kababayan ng Auf Aram Channel na patuloy na magsubaybay at magtangkilik sa channel na ito dahil tatalakayin po natin lahat yan. Pero mag-umpisa muna tayo sa ating sarili dahil baliwala ang lahat ng kaalaman kung hindi natin kilala ang sarili natin. Mag-umpisa po tayo sa What is Man? Bilang unang video sa ating Adamic Beings series. Para maunawaan natin ang relasyon ng tao sa Elohim ay mahalaga na malaman muna natin kung ano ang tao. Ang unang ginamit at binanggit na salita para sa man o tao sa Hebrew ay Adam. Sa puntong ito mga kababayan ay kailangan po ang inyong pansin at atensyon. Ito ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan ng mga nagbabasa ng Biblia, kahit na pastor man o member lang sa kanilang grupo. Alam mo ba na hindi pangalan ang Adam kundi tawag sa isang uri ng nilalang? Iyan ang dahilan kung bakit wala tayong mabasa na pinangalanan ng Elohim ang unang tao na Adam dahil ang Adam ay hindi naman talaga pangalan. Kaya wala pong pangalan na mababasa sa Biblia ang unang Adam na ancestor nating lahat. Tandaan po ninyo yan at pag-isipan ng mabuti. Ito ang punto ng buhay mo kababayan na magkaroon ng isang pambihirang pagkakataon na malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo. Isang pagkakataon na makalaya sa kasinungalingan at pandaraya. Isang pagkakataon na matauhan. Isang pagkakataon na magising sa katotohanan. Isang pagkakataon na mamulat ang mga mata. At pagkakataon na mamuhay kung ano ang layunin sa pagkalikha sa iyo at kung anong uri ka ng nilalang. Sabi nga ng Messiah, I have come that you may have life and live it to its fullest. Kaya mga kababayan ito na po ang pagkakataon ninyo to live according to your purpose in life and be what you really are. Magpatuloy po tayo sa Genesis chapter 1 verse 26, kung saan unang mababasa ang salitang Adam. Ito ay ginamit bilang general term sa nilikha na tinatawag natin ngayon na tao. Kaya ang Adam ay tawag sa tao. Ito ang Hebrew word reference number 120 na ang kahulugan ay mapula, ayon sa karaniwan at kadalasan na nauunawaan. Talakayin po muna natin sa video na ito ang pagkaraniwan at kadalasan na paliwanag ng mga Bible scholars. Ang Adam ay gaya ng lupa na mapula at dugo na mapula. Ang salitang Adam ay mula sa mga salitang Adama, dam, at Adam. Ang Adama ay ang ibig sabihin ay ground o lupa. Ang dam ay ang ibig sabihin ay blood o dugo. Ang Adam ay ang ibig sabihin ay red o pula.
Ito ang mga kadalasan at karaniwan na pakahulugan. Pero tingnan po natin sa pagpapatuloy ng serye na ito kung madidagdagan pa yan. Sa kahulugan na ground ay ginamit ito sa Genesis chapter 2 verse 7. Sa kahulugan na blood ay ginamit ito sa Genesis chapter 4 verse 10. Sa kahulugan na red ay ginamit ito sa Genesis chapter 25 verse 25. Makikita yan dito sa isang halimbawa ng Hebrew wordplay na mababasa sa Genesis 9 verse 6. Shofek damha Adam ba Adam damuki shofek. Sa English ay, Who sheds blood of Adam, by Adam his blood be shed. Mapapansin po ninyo na hindi ko isinalin ang Adam sa man dahil ang Adam po ay isang special usage para tukuyin ang tao. Ang Adamic being ay ang original na disenyo o kalagayan ng tao. Maging scriptural po muna tayo. Sa Hebrew Scriptures po tayo tumingin. Unawain po natin ayon sa kaisipang Hebreo upang maunawaan ang kahulugan ng mga salitang nababasa natin. Sa Hebrew po naisulat ang original Scriptures gamit ang kaisipang Hebreo para sa mga Hebreo din mag-isip na mga mambabasa. Kaya balikan po natin ang original language ng set-apart Scriptures. May special Hebrew word na tawag sa human being ayon sa Torah. Ang special word na ito ay ang Adam. Bihira itong gamitin sa specific na tao. Pero ito ang original na tawag at kalagayan ng tao. At dito rin tayo babalik. Sa ngayon ay wala tayo sa kalagayan na ito. Kung gayon ay ano ang kalagayan nating mga tao ngayon? Mayroong general Hebrew word na ginagamit para sa mga tao kasunod ng original human beings. Ito ay ang Hebrew word na ish. Ito ang tawag sa mga naging anak ng ating original ancestors. At ito ang pagkatao natin ngayon. Kung gayon ay ano ang ibig sabihin ng ish? Pag-aralan po natin. Ito ang Hebrew word reference number 376. Unang mababasa yan sa Genesis chapter 4 verse 1 kung saan ay nabanggit ang kapanganakan ni Cain. Side note lang po, mga kababayan, ito ang patunay na si Cain ay anak ni Adam kay Hawa o Eva. Yung Adam nu Hawa his wife ay nangangahulugan na nagtalik bilang mag-asawa. Kaya sa pagkakasali ng Niv ay, Adam made love to his wife Eve. Dahil ito ay paraphrase ng Hebrew phrase na, Waha Adam yada et Hawa is two. Ang yada ay nangangahulugan dito na recognize o kilalanin bilang asawa in the sense na gagawin ng tungkulin ng isang asawa sa kanyang asawa. Kaya hindi po totoo ang chismis ng iba na mga marites dyan sa tabi-tabi. Ganun pa man ay sa ibang video na lang po natin tatalakayin yan. Balik po tayo sa what is man. Ano ang ibig sabihin ng ish? Magpatuloy po tayo sa pagtalakay kung ano ang tao. Ang ish o man ay mula sa Enosh, na ang ibig sabihin ay mortal, na mula naman sa Anash, na ang kahulugan ay to be weak. Kaya ang ish na tao ay mahina o marupok na uri ng tao. Ito ang kalagayan natin ngayon, ito ang dahilan kung bakit tila mahinang nilalang tayo, sakitin, at madaling mamatay. Pero hindi ganito dati ang tao. Hindi dapat na ganito. Ang ish ay may gender. Ibig sabihin ay may lalaki at may babae na ish ang masculine form, isha ang feminine form. At ang isha din ang ginamit sa kahulugan na wife. Baka dito rin nagmula ang salita natin na isa sa kahulugan na one sapagkat ang mag-asawa ay nagiging isa. May iba naman na salitang Hebrew para sa male at female. Zakar ang male sa Hebrew na ang literal meaning ay to mark, o to remember. Nekaba naman ang female sa Hebrew na mula sa nakab na ang literal meaning ay to pierce, to make a hole, to bore. Kaya noon ang mga lalaki lang inaalala sa genealogy at history. Bihira mabanggit ang mga babae. At baka dito rin galing ang pangalan na Eva.
Ang isang halimbawa ay mababasa sa Genesis chapter 5 verse 2. Ang male dyan ay Zakar sa original Hebrew at ang female naman ay Nekabah. Ngayon ay pansinin natin na tinawag ang lalaki at babae na Adam. Pareho ba Adam ang pangalan ng unang lalaki at babae? Alangan naman po pareho ang pangalan nila o pareho sila na Adam ang pangalan. Kaya malinaw po na ang Adam ay hindi isang personal name. Isa itong generic term na nagsasabi kung anong uri ng nilalang ang mga tao. Ito ang tawag sa mga original human beings. Tatalakayin po natin yan sa mga darating pa na mga serye. Kaya napakalinaw na ang Adam at Ish ay hindi pangalan kundi uri ng pagkatao. Pareho lang po ang Adam at Ish na tawag sa tao pero ang kaibahan ay ang katangian bilang tao. At ang unang lalaki ay walang nabanggit na pangalan sa banal na kasulatan. Basta inilarawan lang siya bilang isang Adamic being. Subalit mayroong isang tao na pinangalanan doon noon. Ang babae o Isha ang nakasulat na pinangalanan ni Adam na Hawa na sa pagkakaalam natin ay Eve o Eva. Mababasa yan sa Genesis chapter 3 verse 20. Kung saan pinangalanan ng lalaki ang kanyang asawang babae ng pangalan na Hawa. Baka din nasa salitang Hawa nagmula ang salita natin na asawa. Ano ang ibig sabihin ng Hawa? Ang Hawa ay ang Hebrew word reference number 2332. Ito ay binubuo ng Hebrew letters na Chet, Waw, at He. Ang Chet na first letter ng Hawa ay silent C kaya Hawa ang bigkas, hindi Kawa o Chawa. Gaya sa Hebrew word for month na Hodesh na hindi binigkas na Kadesh o Chudesh. Ang Hawa, na ang ibig sabihin ay life bringer, ang pangalan ng ina nating lahat, na mula sa salitang ugat na ang ibig sabihin ay, to breath, to declare, to tell, to show, na mula naman sa mga salitang Hebrew na Hawa at kaya na ang ibig sabihin ay to live. Ang pangalan na Hawa ang dahilan kung bakit ang banal na pangalan ng Elohim ay nangangahulugan na, life giver, living one, existing one, eternal. Ito ay mula din sa Heya na ang kahulugan ay to be, become, being. Ito rin ang dahilan kung bakit ang iba ay naniniwala na ang tunay na pangalan ng manlilikha ay may ganitong tunog kapag binigkas. Kaya lang ang Hawa na pangalan din naman ang dahilan kung bakit hindi maaari na ito ang pangalan ng Elohim dahil ang Hawa ay pangbabae o feminine gender. Hindi nararapat na ang Elohim ay may pambabae na pangalan. Sa ngayon, ang mahalaga ay nalaman natin ang ilang mga pangunahing bagay na dapat natin maunawaan sa pagkatao natin. Ano ang aral na makukuha natin dito? Ano ang punto natin dito mga kababayan? Ang Adam ay hindi karaniwang tao. Ito ay espesyal. Hindi rin ito pangalan. Ito ay mataas na uri ng tao. Walang ibang tao sa kasulatan na tinawag na Adam. Ang tawag sa karaniwang tao ay Ish. Dalawa lang ang tinawag na Adam sa kasulatan, ang unang Adam at ang pangalawang Adam. Ang unang Adam ay walang tatay, na tao. Ang pangalawang Adam ay ganoon din. Ang unang Adam ay may bahagi na mula sa lupa at mula sa espiritu. Ang pangalawang Adam ay ganoon din. Nabigo ang unang Adam na maging panganay sa mga anak ni Elohim pero nagtagumpay ang pangalawang Adam na walang iba kundi ang Messiah. Ipagpapatuloy po natin ang pagtakakay sa mga darating pa ng mga serye ng Adamic Being Series. Abangan! Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.
Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.